doon sa naging topic natin ng linggo. Okay, punta tayo sa ating topic ngayon. Ayan. Ang topic natin ngayon ay isa uling tanong. Paano ba natin magagamit sa tama ang buhay natin? Yon. Kasi ang title na nailagay ko rito, mahina ako sa English kasi, How to live this life properly. Papaano natin, tama ba yun? How to live this life properly. Yung talagang proper use ng life natin. Paano talaga natin magagamit sa tama ang life natin? So, ito ay very general teaching para sa atin according sa perspective ng Bible, hindi according sa perception ng tao. Kasi kung tayo ang tatanungin, halimbawa, magtanong kayo ng mga random people sa labas, tanungin nyo sila, paano ka nabubuhay? O paano mo gusto mabuhay? So, syempre, iba't ibang sagot yung mga yan. Pero we, as a Christian, magre-rely lang tayo sa kung ano yung sasabihin ng Biblia dahil ang paniwala natin, we are created by God with a purpose. So that purpose gives meaning to us. Without purpose, without purpose, there's no meaning in life. Gaya ng sabi tama din somehow yung sabi ni John Maxwell eh. Sabi niya, the greatest tragedy, the greatest tragedy, tama ba? Tragedy in life, yon. The greatest tragedy in life, ayan, is not death. Ano raw? Alam niyo ba yan? But living without a purpose. Yan, the greatest tragedy in life is not death. Hindi daw kamatayan, but living without a purpose. Yung pamumuhay ng walang layunin. So kaya, kailangang malaman natin. Kasi, nung mga nakaraang linggo, talagang literal na life reflection ang nangyari. Dahil nga, yun nga yung nasabi ni Ron, dahil nag-handle tayo ng service sa may namatay tayong kamag-anak ng ating kapatid doon sa Baras. So tayo ang parang na-request na mag-share ng message at during the process, maraming reminders about life na pwede nating matutunan doon. So yun yung napagbulay-bulayan ko this whole week. This whole week. Dahil nga talagang masakit dahil yung namatay na yon ay bagamat bata pa siya nung kami ay magkasama, pero syempre yung kanyang family ay family din sa akin. So kaya ayun. Sabi kasi sa Bible sa mga ngaral, meron kasing talatang ganito sa mga ngaral sa Ecclesiastes chapter 7 verse 4. Sa mga ngaral 7 verse 4. Mangmang isang taong nag-iisip ng kasayahan, ngunit matalino ang isang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan. Doon pala sa verse 2. Sa verse 2, hindi sa verse 4. Mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay na may kahandaan, pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay nakatakda ring mamatay. Ayun. So dapat mas maganda raw pumunta sa bahay ng namatayan kaysa sa bahay na may handaan. So kumbaga, kung mas pipiliin natin, nagkataon birthday party o lamay. So saan mas wise pumunta doon? So according sa Bible, mas wise pumunta hindi sa partihan. 'Di ba? Kundi doon sa ano ba yung joke namin noon? Party o depart? Departy. Ayan. Kasi nagde-depart yung mga emotions, malungkot kasi may na-depart na part ng family. Ayun. Sabi ng Bible, kasi kapag pumunta ka sa bahay ng namatayan, magkakaroon ka ng self reflection about life. So kaya
marirealize mo yung talagang totoong buhay. Marami kang marirealize kasi marami nagsasalita doon like yung mga regrets na sana nung buhay pa siya, sana minahal ko na siya, o sana sinunod ko na siya nung siya'y nabubuhay pa, o sana naiparamdam ko na yung pag-ibig ko sa kanya. So, may mga regret at may mga naglalabasan yung mga sama ng loob, mga ganun, na sana nagkausap kami, sana nagpatawaran na kami, now it's too late, meron ng mga regret. So, yun. Kaya maraming reflection, nagbibigay ito sa atin ng karunungan patungkol sa buhay. So, kaya, naisip ko, o in-impress ako ng Panginoon na dapat mapag-usapan din natin kung papaano natin magagamit sa tama ang buhay natin according to the biblical truth. Biblical perspective na walang halong kahit kaunting idea ng tao. Okay? Now, focus tayo sa biblical perspective. So, gusto ko muna kayong dalhin sa isang bagay na katotohanan sa Bible na kahit mabuti, pero parang nagiging hindi maganda kung nami-misuse natin. Kagaya ng buhay natin, kahit mabuti, kinreate ng Lord, di ba? According sa mga ngaral, 7:29, nilikha tayo ng Diyos sa kabutihan. Pakibasa nga. Ito lamang ang natitiyak ko. Ang tao'y nilikha ng Diyos sa kabutihan. Ngunit ang tao'y nag-iisip ng kung ano-anong bagay. Ayun. Nilikha ng Diyos ang tao sa kabutihan. Pero ang sabi ng Bible, ang tao, nag-iisip naman ng kung ano-anong mga bagay. So kaya dahil sa pag-iisip natin ng kung ano-anong mga bagay, nandun yung potential na mawala ka doon sa pagkakalikha ng Diyos o sa layunin ng pagkakalikha ng Diyos. So, sabi ng Bible, kapag hindi natin nagagamit sa tama ang mabuti, pwedeng hindi rin tayo makinabang sa kabutihang intensyon ng bagay na yon. Kung hindi natin gagamitin sa talagang layunin. Halimbawa, ang salita ng Diyos, according sa 1 Timothy chapter 1 verse 8, 1 Timothy chapter 1 verse 8. So, marami tayong babasahin Bible dahil ang goal ko is maipaliwanag ang katotohanan sa pamamagitan ng mga scripture ng Biblia. So, 1 Timothy 1 verse 8. Alaman natin, ang kautusan ay mabuti kung ginagamit sa tamang paraan. Ayun. Kahit ang kautusan ay pwedeng pwede kang hindi makinabang sa mga salita ng Diyos, kagaya nitong Biblia, kung hindi rin gagamitin sa tama. So, mayroong proper use, maging ang salita ng Diyos. Kaya nga, hindi lahat ng humahawak nito, nagbabago ng buhay. Okay? Hindi lahat ng nag-aaral ay natututo. Hindi lahat ng nagsisimba ay talagang nakikinabang sa mga salita ng Diyos na kanilang napakinggan. Kasi pwedeng nakikinig ka ng salita ng Diyos, pero pwede kang hindi makinabang. Yan ang sabi ng Hebrew chapter 4. Merong talata dito na sinasabi niya, verse 2. Hebrew chapter 4, verse 2. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Ayun. Hindi nila tinanggap ng may pananampalataya. Kaya ano ang ending? Hindi sila nakinabang sa magandang balita. Ang ibig sabihin dito, tumutukoy ito sa nangyari sa Israel. Kung matatandaan nyo na nilabas ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises ang mga Israelita sa Egypt. Pero yung first batch na inilabas ng Panginoon Diyos sa pangunguna ni Moises ay hindi nakapasok sa Promised Land. Bagamat maganda ang pangako, nakita nila lahat ng mga miracles, lahat ng mga extraordinary event na nangyari sa kanilang harapan, 'di ba? Ang daming miracles. Pero sa kabila nun,
hindi nila napakinabangan yung magandang balitang kanilang napakinggan. At ang sabi ng Biblia, dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. So, maliwanag na kahit salita ng Diyos, mabuti, maganda ang hangarin. Di ba sabi ng Bible, maganda ang plano ng Diyos sa atin, planong hindi natin sa ikasasama, mga planong punong-puno ng pag-asa sa kinabukasan. Anong verse yun? Jeremiah 29:11 yun, di ba? I know my plans for you. Plans to prosper you and to give you hope. Okay? Pabasa nga, Jeremiah 29:11. Grabe, nakalimutan ko na yun. Yung saktong-saktong pagkasabi. Oo. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ayun, maganda ang plano ng Diyos para sa kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Planong hindi ikasasama, kundi para sa ikabubuti. Maganda plano ng Diyos. There is no question sa plano ng Diyos. Kaya nga lang, it's up to us kung ginagamit ba natin sa tama ang kanyang mga salita. So, ang salita ng Diyos, bagamat maganda at mabuti, kung hindi natin magagamit sa tama, ay hindi rin tayo makikinabang. Kagaya ng buhay natin, ano man ang mga bagay na nakikita natin, maganda yung puno, maganda yung bahay, pero kapag hindi natin yan ginamit sa tama, hindi rin tayo makikinabang. 'Di ba? Hindi rin tayo mapapabuti. Every time na ma-misuse natin o ma-miss natin yung layunin ng isang bagay, even ang ating buhay, hindi natin ma-enjoy yung benefits of life. Yung benefits ng gustong mangyari ng Diyos. Kasi maganda ang gustong mangyari ng Diyos Gusto niya hindi tayo naghihirap, gusto niya hindi tayo na-stress, hindi tayo namumblema. Napaka-perfect ng plano ng Diyos sa mga tao. Nasira lang talaga dahil nami-miss ng tao yung target ng Diyos Ang gusto ng Diyos maging maganda, maging maayos, pero hindi tayo makapunta-punta doon dahil nami-misuse natin yung layunin ng buhay natin. Okay, nami-misuse natin yung life natin kasi ang sabi ng para saan ba ang ating buhay? Ang sabi ng mga ngaral chapter 12 verse 13, the duty of man is to fear God and to obey all His commandments. That is the duty of all mankind. According sa mga ngaral 12 verse 13. Sige nga, pakibasa nga. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yun yung buong katungkulan ng tao. Matakot ka sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. That is the duty of man. Kinreate tayo ng Lord for that specific purpose. At kapag ginawa natin yan, makikinabang tayo sa layunin ng Diyos sa buhay na ito. Okay? Sinasabi din sa 1 Corinthians chapter 6 verse 13. Yung purpose ng ating katawan, yung purpose ng ating yung human body. 1 Corinthians 6:13. The purpose of human body. Sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan, at ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo yan. Ngunit parehong sisirain ng Diyos sa mga ito. Ang katawan ay hindi para sa immoralidad, sapagkat ito'y para sa paglilingkod sa Panginoon. At ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. Ayun, para saan daw ang katawan? Ang katawan ay para sa paglilingkod sa Diyos. Yun yung purpose ng katawan. Kaya nga sabi ng Roma chapter 12 verse 1 offer your body as a living sacrifice. Ibig sabihin, yung talata na yon, binabalik ka sa talagang layunin. Bakit ka binigyan ng Diyos ng katawan in the first place? Bakit ka binigyan ng Diyos ng katawan? It is to fulfill
the will of God by serving Him. It is to fulfill the will of God by serving Him. Okay? So let us look Hebrew chapter 10 verse dito sa verse 7. O simulan natin sa verse 5 hanggang 7. Dahil dyan, nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay pati mga handog at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Hindi mo na kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban, ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Amen. Ang sabi ng Biblia, kaya't inihanda mo ang aking katawan. Even ang Panginoong Hesus, bakit siya binigyan ng katawan? Para maging handog. Para maging handog. Yan din ang layunin kung bakit tayo binigyan ng Diyos ng katawan. Hindi lang tayo espiritu, hindi lang tayo hininga. Okay? Hindi lang tayo hiningan ng Diyos. Kasi nung kinreate ng Diyos ang tao, 'di ba? Kinreate niya sa mula sa lupa. At yung lupa na 'yon, pinormahan niyang tao at kanyang hiningahan. Okay? At yung hininga na 'yon, yun yung espiritu, yung the breath of life. Okay? Yung Spirit of God. So, pumasok siya sa ating katawang lupa at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Yan ang sabi ng Genesis chapter 4 o chapter 2 verse 4. Ang tao ay naging kaluluwang buhay. Pa-confirm nga ng Genesis chapter 2 verse 4. Baka mali ang aking talata. Sa may 7 pala. So, ayun, mali nga. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao. Mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong, at nagkaroon ito ng buhay. Ayun, nagkaroon ito ng buhay. Sa King James, at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Okay? So, yun yung ginawa ng Diyos. Bakit niya tayo pinaghandaan ng katawan? Ito ay upang paglingkuran siya. Para yung katawan natin maging handog. Okay? Kaya, itong katawan natin, na parte ng ating buhay, parte ito ng ating pagkatao dapat hindi natin magamit sa mali. Dapat magamit natin ito sa tama. Kagaya ng binasa natin kanina sa 1 Corinthians chapter 6, ang katawan ay para sa Diyos. Okay? At ang sabi doon, kapag ang katawan mo, binalik mo sa tamang layunin, ang Diyos ang bahala sa katawan mo. Okay? Ang Diyos ang bahala sa katawan mo. Baka, narealize ko nga baka sa paglilingkod natin sa Diyos, doon tayo gumaling sa ating sakit at karamdaman. Kasi pinapagamit mo sa Diyos ang katawan mo So, ang sabi ng Biblia, ang katawan ay para sa Diyos at ang Diyos ang nag-aalaga ng ating katawan. Kaya may mga taong naglilingkod sa Diyos, hindi sila nababahala ano man ang mangyari sa kanilang katawan, kahit magkasakit sila, kahit na magutom sila. Kumpara naman sa Diyos, ang Diyos ang bahala sa iyong katawan, hindi ka maano. Di ba? Kaya nga, mayroong talata sa Bible, dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog, dumaan man ako sa tubig, hindi ako malulunod. Bakit? Kasi kapag ang isang tao, bumalik siya sa layunin ng Diyos, ang Diyos ang kumakalinga sa kanya, sa kanyang katawan. Di ba? Una, alagaan ng Diyos ang katawan mo. Di ba? Ang Diyos ang bahala. Baka yung pa yung maging susi ng paggaling ng ating katawan. O kung may sakit man tayo, para kang walang sakit kasi naglilingkod ka naman kay Lord. Di ba? Parang okay lang
Marami akong napupuna ng mga tao na yung dinedicate nila yung kanilang buhay sa Diyos. Magugulat ka, may mga sakit pala sila. Pero kung kumilos sila para silang walang sakit, okay lang sa kanilang mapagod, mapuyat. Kumpara naman kay Lord eh. 'Di ba? So tama ang sabi ng Biblia. Okay? Kaya nga 'di ba, yung mga apostol nagkakasakit sila dahil nagugutom sila, nalalagay sila sa bingit ng kamatayan at nagkakasakit sila. Pero hindi nagiging dahilan yun para sila ay tumigil. Bakit? Dahil pinoprotektahan ng Panginoon ng kanilang katawan. Ganyan kapag nandoon ka sa loob ng layunin ng Diyos, protektado ng Diyos ang katawan mo. 'Di ba? Kahit nung magka-COVID-19, tingnan nyo, buhay pa naman tayo eh. Bakit? Kasi inilalaan mo ang buhay mo sa Diyos eh, yung iyong katawan para sa serbisyo sa Diyos. Kaya kahit ano man ang mangyari sa ating paligid, magkaroon man ng breakout, may nababalita ngayon, nagkakaroon na naman ng mga breakout sa somewhere sa China eh. 'Di ba? Tapos pinapangambahan na naman na kung hindi mo kokontrol magkakaroon na naman ng lockdown. 'Di ba? So, manalangin tayo pero syempre hindi tayo dapat nababahala dahil kung naglilingkod ka sa Diyos, ang Diyos ang bahala sa iyong katawan. At kung naglilingkod ka sa Diyos, ang Diyos din ang bahala sa iyong mga alalahanin. Lahat patungkol sa iyo concern ng Diyos. Katawan mo, problema mo. 'Di ba? Pati yung mga personal mong problem. Yan ang sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8. Okay? Yung kasi yung talata na nagsasabi na cast out all your cares unto Him, for He cares for you. Pabasa nga. 1 Peter 5:7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ayun, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin. Cast out, no? Cast all your cares. Okay, for He cares for you. Ayan. Kaya kapag pinagkatiwala mo sa Diyos yung mga alalahanin mo, problema mo, yung mga utang, yung mga sensitibong mga problema, si Lord, pinagmamalasakitan ka rin niya, hindi lang yung iyong katawan, kundi yung mga problema mo personal. Pinagmamalasakitan ng Diyos, kaya nga lang, may gagawin ka. Ano yun? Ipagkatiwala mo sa Diyos. Yun yung gagawin. O, kapag pinagkatiwala na natin sa Diyos, hindi na tayo ma-stress dahil alam natin si Lord mag-i-intervene sa ating mga problema. Okay? So, naalala ko tuloy nung nag-arkila tayong sasakyan, naggalusan ko pala yung somewhere. Hindi ko alam kung paano nangyari, meron palang galos. Yung pumunta tayong Quezon, may dent doon sa hunahan at nag-cost yun ng 2K. So, hindi nyo yun alam, no? Hindi nyo alam yun. Hindi ko rin alam eh. Saan galing yun? So, anyway, syempre, kontrata, kailangan bayaran, 2K. Nagpe-pray lang kami. Lord, alam mo naman, wala kaming pera at baka Brent, yun. Baka humampas sa'yo sana. Ay, yung... yan. So, yun. Alam nyo yung time na yun na namumblema kami, pero hindi na lang ako nagsasalita, syempre. Pero nakaka-stress yun dahil nung time na yun, gumastos na tayo eh. Wala tayong pera eh. Tapos out of nowhere may nagpadala sa amin ng 5K. May nagpadala ng 5K. Ayun, nabayaran yung 2K. Tapos may sukli pa 3K. So, hindi hahayaan ng Diyos. Pagka nasa Diyos ka, nakita ko, hindi niya hahayaan na magstay ka sa problema. Basta magtitiwala ka lang sa Kanya. So, ganun ang kagandahan kapag nandun ka sa layunin ng Diyos. Yung problema kahit nandyan, pero payapa ka, hindi ka na-stress, yung isip mo maliwanag pa rin, di ba? Merong let there be light, ganun. Kasi, nalala yung si Hagar, pakihanap ko yung talata na yun. Si Hagar, ito maganda to eh. Di ba? Si Hagar, alipin siya ni Sarah. Yan. Alipin ni Sarah. Si Sarah hindi magkaanak kay Abraham. So anong ginawa ni Sarah? Ni Sarah? Sabi niya kay Abraham, ito yung aking alipin, sipingan mo at sa pamamagitan niya magkakaanak tayo.
So, ganun nga nangyari. So, si Hagar ay nabuntis. At nung siya ay nabuntis, syempre, meron siyang special na pagtingin kay Abraham. Bagay na pinagseselosan naman ni Sarah. Okay? Kaya, anong nangyari, si Sarah, parang dahil sa selos, medyo namamaltrato niya o namimistreat niya yung kanyang servant na si Hagar. Anyway, servant niya yun, kaya parang wala naman masyadong kaya nga lang, taglay niya yung anak ni Abraham. Na kalaunan ay yun si Ismael. Okay? Ngayon, alam nyo ginawa ni Hagar? Dahil sa sobrang pagmamaltrato ni Sarah, salbahe ito si Sarah eh. Sa sobrang pagmamaltrato ni Sarah, lumayas si Hagar. Anong chapter? Sa chapter 16. Yung part na naglaya si Sarah, pakibasa nga. Tapos yung nasalubungan siya ng anghel. 16 ba yun? Ayun. O sa 7. Sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal sa ilang na malapit sa daang patungo sa Shur. Hagar, alipin ni Sarai, saan ka nang galing at saan ka pupunta? Tanong ng anghel. Tumakas po ako sa aking Panginoon, ang sagot ni Hagar. Sinabi ng anghel, magbalik ka at muling magpasakop sa kanya. Mga anak mo ay aking pararamihin at sa karamihay di kayang bilangin. Ayun, ayos na yun. So, si Hagar, naglaya siya. Yun yung nakikita niyang solusyon para yung kanyang problema mahinto na. Pero ang solusyon sa kanya ng Diyos, bumalik ka sa iyong amo, magpasakop ka sa kanya. Kumbaga, hindi naman nangako ang Diyos kay Hagar na pagkabalik mo, hindi ka na mamaltratuhin nun. Di ba? Meron bang ganun pangako? Wala. Ang sabi lang, bumalik ka, pasakop ka ulit sa kanya. 'Di ba? Kay Sarah, kahit na pinagmamalupitan ka, pasakop ka sa kanya. So, sumunod siya sa angel hanggang sa isinilang na nga si Samuel, taglay naman niya si Ismael. Okay? Pinangakuan naman ng Diyos according doon sa verse na pararamihin din ng kanyang mga lahi dahil anak din siya ni Abraham. Kaya nga lang, hindi siya yung carrier ng promise. Kasi ang talagang carrier ng promise ng Lord ay yung anak ni Sarah mismo talaga. Na nung those time, wala pa talaga. Wala pa si Jacob, si Isaac that time. So, pagdating naman sa verse 21, so naulit na naman yon. So, si Isaac at si Ismael, naglalaro sila. Diba? Minsan nag-aaway sila. Chapter 21. Tapos, nainis si Sarah. So, gusto na niyang palayasin si Hagar. So, this time, pinalayas na siya, si Hagar. Okay? So, tingnan nyo na tinitiis lang ni Hagar yung pagmamaltrato. So, tandaan nyo yung kanyang, imagine nyo yung kanyang stress, yung kanyang problema, yung kanyang tiisin. Until na pinalayas na siya. So, una, tinitiis niya, naglaya siya before, hindi siya pinalayas, siya yung naglayas. Okay? Pero pinabalik siya. So, tiniis niya yung pagmamaltrato na yun hanggang sa naisilang niya si Ismael. Okay? Ngayon, mula doon, pinagmamaltratuhan pa rin siya dahil ayaw ni Sarah na nakikipaglaro si Isaac sa anak ni Hagar. Kaya dahil doon, nagagalit siya, sinabihan na ni Sarah si Abraham. Pambira kasi mga pangalan to, mga nakakalito. Sinabihan na ni Sarah si Abraham na, okay na yan, palayasin mo na yan. Parang ganun. Kasi okay na si Sarah, meron na siyang anak eh. Kumbaga tuloy na ang plano, tuloy na ang promise. So, this time pinalayas na. So, siyempre, si Abraham, mahal niya yung kanyang anak kay Hagar, anak din niya yon. Kaya nga lang, sa kagustuhan ni Sarah, at sa confirmation din naman ng Panginoon Diyos, okay, sabi ng anghel, sundin mo ang iyong asawang si Sarah. Okay, so, sa makatuwid, umalis o pinaalis si Hagar. At habang siya ay nung siya ay humalis, okay pa sila. Okay?
okay pa sila kasi pinabaunan sila ni Abraham ng pagkain o pang-sustento habang sila'y naglalakbay. Kaso dumating yung panahon, naubos. Naubos. Naglalakbay pa sila, wala pa silang bahay, pag-alagala sila somewhere. Sabi dito sa verse 15, nang maubos na, Genesis 21 verse 15, nang maubos na ang kanyang dalang tubig, iniwan ni Hagar ang kanyang anak sa lilim ng isang mababang punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. So lumayo siya, pero sapat na parang nakabantay siya kahit papaano, ano man na mangyari. Okay? Kasi yung 100 metro, hindi naman kalayuan yun talaga kung tutusin eh. Pero iniwan niya yung kanyang anak. Bata pa nun si Ishmael. At naroon 100 metro sa kinaroroonan ng bata, sinabi niya sa sarili, sabi ni Hagar sa kanyang sarili, di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak. Samantalang nakaupo siya at nag-iisip, umiiyak naman yung bata. So nag-iisip si Hagar, meaning namumblema siya. Na-stress siya. Ano kayang gagawin niya? Wala silang tubig, wala silang pagkain. So, ang solusyon niya, iwan na lang yung bata, bayaan na lang mamatay. Kasi, wala na siyang magawa eh. Di ba ganun ang tao kapag ka namumblema? Yung wala ka nang magawa. Parang, okay, be it. Parang ganun tayo, di ba minsan? Okay, be it. Mawala kung mawala. Makuha kung makuha. Mamatay kung mamatay. Kasi, yung nasa punto ka ng, wala ka ng maisip na paraan kung paano maisosurvive yung iyong problema. So, ang sabi dito sa verse 17, narinig ng Diyos ang iyak ng bata at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. Sabi, Hagar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot, naririnig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lahi. So, sabi sa verse 19, ito yung pinakagusto kong talata dito. Pinagliwanag ng Diyos ang paningin ni Hagar. Yon. Minsan, ang solusyon sa problema natin, kaliwanagan lang ng isip. Kasi kapag ka na-stress ka, namumblema ka, parang nawawala yung mga solusyon kahit sa mga simpleng problema. Na ang solusyon, imagine si Hagar, ang ginawa niya, hiniwan niya yung anak niya. Sabi niya sa kanyang sarili, hindi ko makitang mamatay sa gutom ang aking anak. 'Di ba? Kaya pagdating sa verse 19, pinagliwanag ng Diyos ang paningin ni Hagar at nakita nito ang isang balon. May balon naman pala doon. Hindi lang niya. Alam niyo 'yon? Nandyan lang na may problema, nandyan lang din naman ang solusyon, pero hindi natin makita dahil nabubulagan tayo ng hinanakit, yung mga past, yung mga nangyari. Kasi si Hagar, tandaan nyo, pinagmaltratuhan ng kanyang amo. Yan. Tapos yung anak ni Hagar, kasi alam nyo yun, meron kayong anak siguro, mararanasan nyo din yung pakiramdam na yung anak mo, parang kinakawawa ng ibang tao. Masakit yun. Na parang tapos wala kang magawa kasi wala siya magagawa doon eh. Alipin siya eh. So yung hurt, nagpatong-patong sa kanya, tapos pinaalis pa siya hanggang sa naubos yung mga resources niya. So matindi itong pinagdaanan ni Hagar. Pero nung pinagliwanag ng Diyos ang kanyang isip, naroon lang pala ang solusyon. 'Di ba? Nakita niya yung balon. So the fact na nakita niya, ibig sabihin, hindi malayo sa kanya. Malapit yung balon. Abot ng kanyang pananaw eh. Bigla niyang nakita, uy, may balon pala dito. Tapos yun, nasolve ang kanyang problema. At si Ishmael, lumaking magaling na mangangaso. Yan. Na hunter. Yan. Lumaki siyang mahusay. Yung pangangaso kasi yun ang uhuli ng mga hayop, yung magaling kang magpana or magsipat ng mga armas para makahuli ng mga hayop no. So yun ang ibig kong sabihin na kapag nasa layunin ka ng Diyos, you are guided ng salita ng Diyos,
Kristiyano ka, laging maliwanag yung isip mo na kahit meron kang problema, as long as maliwanag ang isip mo, ang problema, parang hindi pa rin problema. Kasi maliwanag ang iyong isip. Okay? Pero kapag wala ka sa layunin ng Diyos, magdidilim at mag-iisip ka ng sarili mong pamamaraan para masolusyonan ang problema. Kaya nga lang, yung way natin, worse na kasi madilim na yung isip natin eh. Kagaya ni Hagar, ang paraan na lang niya, ayaw niyang masaksihan yung kamatayan ng kanyang anak. Iniwan na lang niya. Tapos may balon pala doon, di ba? Dapat hinulog doon si Hagar kasi. Ano ba yun? Hello, sound check. Yan. Ayan. So, ayun po, no? So, balik tayo doon sa topic natin. So, I think hindi ko ito matatapos ngayon. So, how to live this life properly. Nasa intro pa lang tayo hanggang ngayon. Wala pa tayo sa unang puntos. So, napaka-iksi ng buhay para matutunan natin kaagad kung paano ito magagamit sa tama. We have no choice kundi maghingi ng advice doon sa nag-create sa atin. Yan ang pinakamabilis. Pero solusyonan mo sa iyong sarili, yung find out for yourself paano ka maging masaya, pwede mong makita pero baka it takes, baka matanda ka na bago mo makita na ganito pala maging masaya sa buhay. Tingnan nyo, maraming matanda ngayon, ang natutunan nilang kasiyahan, alam nyo kung ano? Yung simpleng pamumuhay. Yun lang. Yung simpleng pamumuhay. At the end of ng kanilang age, babagsak at babagsak pa rin doon sa simplicity. Kay mahirap ka, kay mayaman ka, pero ang nagpapasaya sa tao, yung pagiging simple. Yun pa rin. At biblical yun, di ba? Sabi ng mga ngaral 7:29, yung binasa natin kanina, nilikha ng Diyos ang tao sa kabutihan. Actually, sa Good News Translation, ganito ang sabi, God created man in simplicity. Nilikha tayo ng Diyos na simple lang. Gumawa ka lang ng mabuti, mag-isip ka ng mabuti. Yun lang. Kumbaga, innocent tayo sa masama. Ganun ang gusto ng Diyos. Wala tayong alam na mga masasamang bagay. Gawin lang natin yung simpleng mabubuting bagay. At sapat na yun sa Diyos. Ikaw ay nasa layunin na ng kanyang pagkalikha. Okay? So, wala tayong, ang pinakamabilis na paraan para matutunan natin kung paano natin matutunan ang buhay na magamit ng tama is mag-ask tayo sa Creator. Yun lang talaga, wala nang iba. Pero yung sa ating sarili, tatanda ka na bago mo makita pa yung layunin ng buhay. Pero maganda habang bata pa tayo, sabi ng mga ngaral chapter 12 verse 1, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan. Yung kabataan ka pa lang, bata ka pa lang, tinuturo na ang salita ng Diyos. Kabataan ka, iniisip mo lagi yung iyong Creator. Yan ang sabi ng Bible alalahanin mo ang Diyos sa panahon ng iyong kabataan, hindi sa panahon ng iyong pagtanda. Kaya, ang pinakamabilis, magtanong na tayo sa lumikha sa atin. Okay? So, napakalaking problema kung hindi natin gagawin yung pagkakakreate sa atin ng Diyos. Okay? So, talon tayo. Number 1, paano natin magagamit sa tama ang buhay natin? Number 1, mag-set tayo ng life goal. Life goal. Dapat may goal tayong mga tao. So, syempre, gaya ng sabi ko kanina, hindi yung suggestion o yung perspective ng tao, kundi kung ano yung sinasabi ng Biblia. So, according to the Bible, what is our life goal? Ang goal natin is to know God. Wala nang iba. Yun dapat yung primary goal ng bawat tao. Okay? It is to know God. Okay? So, dahil ang sabi ng Bible sa Hebrew 9:27, sa Hebrew 9:27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay, at pagkatapos ay ang paghuhukom. ayun,
itinakda sa tao ang minsan lang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Kumbaga, parang napakabilis lang, napakabilis lang. May mga talata nga sa Bible nagsasabi, ang buhay ng tao parang damo. Ang buhay ng tao parang usok. Napakabilis. Kumbaga, wala kang chance, parang pagka nabuhay ka, para ka lang hininga, tapos yung ending, sa Diyos ka din haharap. Pagharap mo sa Diyos, ano mangyayari? Judgment. Di ba? Ang ating ipagsusulit sa Diyos, kumilala ka ba sa Kanya habang ikaw ay nabubuhay? Yon. Gumawa ka ba ng effort para makilala mo ang Diyos? Kasi ang Diyos, nagpapakilala naman siya sa tao eh. Lumiliis lang tayo eh. Pagka nandyan ang Diyos nagpapakilala, parang ayaw natin. Di ba? Parang halimbawa, may nagsasalita, nangangaral sa church o sa Facebook or sa, alam niyo yun, sa jeep, meron tayong mga nababasang talata. Tapos pagka nag-i-scroll tayo, may mga verse or may mga something na yung iyong isip magre-realize ka patungkol sa Diyos, mag-iisip ka ng patungkol sa Diyos. Yan, mga panawagan ng Diyos yan eh. Kahit sa mga simpleng bagay, o kaya meron kang taong kausap na brought up yung patungkol sa Diyos, pero tayo naman, lilis tayo ng topics. Mas gusto natin pag-usapan yung buhay ng may buhay kaysa yung buhay ni Lord, yung buhay ni Jesus Christ. Diba? So, parang mga ganung bagay. Now, haharap tayo sa Diyos. Kaya bago tayo humarap sa Diyos, ano sabi ng Biblia? Sa Acts 17:30. Sa Acts 17:30 hanggang 31. So, bago tayo humarap sa Diyos, ito ang gusto ng Diyos na gawin natin. Okay? Sige, pakibasa. Sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit, ngayon ay iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisitalikuran ang kanilang masamang pamumuhay, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong iyon. Ayun, sabi ng Bible, pinalampas ng Diyos noong unang panahon ang hindi pagkilala sa Kanya ng tao. Pero ngayon, hindi na po pwede. Dapat kilalanin ng tao ang Diyos kasi ang Diyos nagpapakilala siya sa tao sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, sa pamamagitan ng Kanyang mga aral. Ang Diyos tinatawag tayo. Okay? Ang pagtawag kasi ng Diyos sa atin, hindi naman yung parang bubukas yung langit, tawagin ka niya, uy, Joy, lapit ka na. Mag-church ka na, ganon. Hindi ganon ang pagtawag ng Diyos sa tao. Alam nyo kung paano tayo tinatawag ng Diyos? Tingnan natin. So, basahin ko muna ito sa 2 Thessalonian. Sa 2 Thessalonica. Yan. Sa verse 14. Chapter 2, verse 14. 2 Thessalonica, chapter 2, verse 14. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo. Ayun, napakalinaw ng salita ng Diyos. Ang sabi doon, tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita. So, sa ating panahon ngayon, every time na ipinapangaral ang mabuting balita, ang Diyos ay tumatawag sa tao. Ang magandang balita, ang kaparaanan ng Diyos, para ang tao ay kumilala sa Diyos. Ang kailangan lang pagtugon. Pakinggan nyo sa Kawikaan chapter 1, verse 20. Kawikaan chapter 1, verse 20. Ang sabi dito, karunungay umaalingaw-ngaw sa mataong lansangan. Tinig niya'y nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito'y lumalampas sa mataas na muog, ang ugong niya'y naririnig sa pintuan nitong lungsod. Taong mangmang, walang gustong kaalaman, hanggang kailan ka tatagal sa aba mong kalagayan? Hanggang kailan ka mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman? So, Kawikaan chapter 1, verse 20 hanggang 22. So,
ang karunungan o yung gospel umaalingaw-ngaw sa mataong lansangan. Ibig sabihin, sa ating panahon ngayon, kahit saan ka pumunta, may aral lang Diyos. 'Di ba? Yung sa atin dito, 'di ba, na i-record natin ng salita ng Diyos. Anytime pwede mong panoorin sa Facebook, pwede mong i-review, i-repeat. Ako nga ginagawa ko minsan pagka nagda-drive, naka-headset ako. Kadalasan pinapakinggan ko doon yung mga Word of God. Pinapakinggan ko yung mga lesson natin lagi, yung mga preaching ng mga nakaraan. Lagi pinapaulit-ulit ko siya dahil gusto ko kasi hindi lang bilang isang mangangaral, kundi para na rin sa akin, para hindi ako makalimot. Okay? Dahil, ewan ko kung aamin yung iba, pero sa totoo lang, hindi naman lahat ng naituro mo, matatandaan mo Hindi naman lahat Kung minsan, ikaw mismo tinuro mo nung Sunday, Lunes, di mo na alam yun. Di ba? Kaya, syempre, kailangan kong sanayin ng sarili ko na lagi akong nakakatanda ng aral ng Diyos. Lalo na kasi, isa akong mangangaral. So, unang-una, para sa akin, pananagutan ko yun. Kapag ko yung mga tinuro ko, hindi ko matandaan, parang, ano naman yun? Wala lang. So, sa akin, personally, nararamdaman ko, hindi dapat ganun. Kaya, ako, everyday, walang patlang na hindi ko papakinggan yung mga naituro na. Kaya sa cellphone ko, lagi naka-record yung mga teachings natin, yung mga araw-araw na mga tinuturo natin, lagi naka-record. Tapos, pagka may time, halimbawa, merong ginagawa, mag-headset ako, papakinggan ko yan. Kaya, ako mismo, natututo ulit, nare-refresh sa akin yung mga topic at nakaka-add siya, kumbaga sa nadadagdagan yung mga vocabulary mo sa pangangaral. Yan. Kaya, siguro, yung iba nagtatanong, bakit daw nakakatanda ng mga maraming talata, yun nga yung aking pamamaraan. Lagi kong pinapakinggan yung mga naituro na. So, yan ay everyday kong ginagawa. Yun yung sinasabi ng Biblia, ang aral ng Diyos, umaalingaw-ngaw yan. Maingay yan, maingay. Everyday maingay ang salita ng Diyos. Nagsasalita siya sa tao. Kaya ang problema lang, nasa pagtugon natin. Okay? Kaya sabi ng Biblia, dito sa pinapag-aralan natin, doon sa Gawa 17:30 hanggang 31, pinalampas ng Diyos na hindi siya kinikilala noon ng tao. Pero ngayon, hindi na po pwede. Ibig sabihin, dapat ang tao, tumutugon na siya sa panawagan ng Diyos. Hindi pwedeng hindi. Okay? Our life goal is to know God. Philippians chapter 3, verse 7 hanggang 8. Philippians chapter 3, verse 7 hanggang 8. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagaan ko noon ay tinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. So yun yung sabi ni Paul, yung life's goal, yung life goal. Philippians chapter 3 verse 7 hanggang 8 no. Sabi ni Paul, tinalikuran ko ang lahat, makamtan ko lang ang pinaka mahalaga sa buhay na ito. Ano yon? Ang makilala si Kristo. At inulit pa niya sa verse 10, ang sabi niya, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Naglilingkod na si Pablo kay Kristo, pero still ang life goal niya hindi nawawala. Ano yon? To know Christ more. More. Kumbaga, may alam ka na ngayon, kilala mo na siya ngayon, pero hindi ka titigil. Magkakaroon ka ng pagnanasang kilalanin at kilalanin at kilalanin si Christ. Ang ibig sabihin diyan, yung relasyon mo sa Panginoong Hesus, lumalalim. Okay? Kasi si Christ, ang turing niya sa atin, hindi na servant. Ang turing niya sa atin, kaibigan. Pakinggan niyo sa Juan 15:15. Sabi sa John 15:15, hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong kaibigan sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng naririnig ko sa aking Ama. So, ang tingin sa atin ni Christ ay mga kaibigan. Bakit?
Dahil sinasabi niya sa atin ang kalooban ng kanyang Ama. Okay? Ibig sabihin, nire-relay sa atin ng Panginoon yung perfect will of God. Okay? So, ganun ang sabi niya sa atin. Ang pagkilala sa Panginoon, meaning, yung relasyon mo sa Diyos, hindi lang yung alam mo siya, kundi kilala mo siya. Yun naman yung essential ng bawat relasyon nating mga tao eh. Hindi ko lang kayo kilala sa inyong pangalan, hindi nyo lang ako kilala sa aking pangalan, kundi kilala nyo pati pagkatao ko, mga plano ko, mga isip ko, paano ako mag-isip, paano ako magbiro, paano ako magseryoso, ganun din kayo. At yun yung essential ng pagiging close ng isa't isa. Close tayo dahil kilala natin ng isa't isa. 'Di ba? Nagagawa natin magbiruan na hindi tayo natitisod. Bakit? Kasi kilala natin yung bawat isa, pero kapag ibang tao gumawa, syempre, offense yun. 'Di ba? So, ganun din sa Diyos. Yung kilala mo siya, paano siya gumalaw, paano siya mag-isip. Kumbaga, dahil kilala mo ang Diyos, naiintindihan mo siya. Okay? At naiintindihan ka rin ng Diyos. Bakit? Kilala ka niya eh. Kilala tayo ng Diyos, kaya nga naiintindihan tayo ng Diyos eh. Pero kung minsan hindi natin naiintindihan ng Diyos, sa kadahilan ng hindi lang natin siya kilala. Pero kung makilala mo siya, maiintindihan mo siya. Pakinggan nyo, sino ba ang malapit sa Diyos? Sino ba ang malapit kay Kristo? Mark chapter 3, verse 31 hanggang 35. Mark chapter 3, verse 31 hanggang 35. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Tumayo sila sa labas ng bahay at ipinatawag siya. Nang oras na iyon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsasabi sa kanya, "Nasa labas po, naghihintay ang inyong ina at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae." Sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Tanong naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa kanyang palibot at sinabi, "Ito ang aking ina, ito ang aking mga kapatid, sapagkat ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ang aking kapatid at aking ina." Okay? So sino ang nanay at kapatid ni Jesus? Yung mga nandun nagkakatipon, nakikinig sa aral ni Kristo. Meaning, sila yung totoong may close relationship kay Jesus. Okay? Hindi yung kadugo, hindi yung biological. Hindi naman sa sinasabing hindi niya kadugo si Maria at yung mga ibang kapatid ni Jesus biologically. Ang tinutukoy lang ni Jesus, yung totoong may relasyon sa Diyos. Sino? Yung totoong may relasyon sa Diyos. Sila yung mga taong nakikinig at handang sumunod sa mga aral ni Kristo. Yun yung totoong malapit sa Diyos. Okay? Kaya, kung nasa ganun tayong level, ang sabi ng Jeremiah chapter 9 verse 24. Sabi ng Jeremiah chapter 9 verse 24. Okay? So ang pinag-uusapan natin yung pagiging malapit sa Diyos, yung pagkakakilala natin sa Kanya. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago. Makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Ayun. Yun yung sabi sa Jeremiah 9:27, 24 pala, 9:24. Yun lang yung isang bagay na maipagmamalaki natin sa buhay na ito. Hindi yung mayaman tayo, hindi yung magaling tayo, or we are talented person, parang ganon. Hindi yun, kundi yung nakakilala tayo sa Diyos. Mayaman ka, mahirap ka, isa lang ang pwede nating maipagmalaki sa buhay na ito. Yung inaalaw ng Diyos na kung magmamalaki ka, hindi sa ibang bagay, kundi yun lang kung nakakakilala ka sa Kanya. At paano mo masasabing kumikilala ka sa Diyos? Nakikinig ka kasi sa Kanya. At yung napapakinggan mo, naiintindihan mo dahil pinapaliwanag sa iyo ni Kristo, at sinusunod mo. Okay? Now, para mas maliwanag pa sa atin, what is the true manifestation of knowing God? Yon. Ano yung totoong manifestation ng pagkilala sa Diyos? Anyone can claim, I know my God. Di ba parang ganon? Bakit niya sinasabi yon? Kasi nag-church siya, meron siyang ministry, musician siya sa church, or preacher siya, or nagtuturo siya, nag-handle siya ng Bible study or mga malalaking ministry. So, hindi naman daw kasi nila yung gagawin kung hindi sila kumikilala sa Diyos. Now, hindi naman sapat na sasabihin natin na
we know our God. I know my God. Di ba? Parang ganon. Pero, may manifestation pa rin yan. Okay? Kaya, hindi mo madadaya yon. Pwede mong sabihin, abay, kumikilala ako sa Diyos. Siyempre, magkakatinginan tayo doon sa manifestation. Tingnan natin, pasok ba tayo? Okay? Tingnan natin, what is the true manifestation of knowing God? 1 John chapter 2. Mukhang dito lang tayo sa first point. Mukhang sa susunod na linggo na yung pangalawa. 1 John chapter 2 verse 4 hanggang 5. 1 John chapter 2 verse 4 hanggang 5. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umuibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, malalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Ayun. Ano daw yung totoong manifestation ng pagkakakilala sa Diyos? Ang sabi rito, ang nagsasabing kilala ko siya, di ba? I know Him. Pero hindi ka naman pala sumusunod sa kanyang mga utos. Isa tayong sinungaling at wala sa atin ang katotohanan. Okay? So yung hindi pagsunod. Pero kung sumusunod tayo sa kanyang mga salita, kagaya nung nasa Mark chapter 3, di ba? Sabi ni Kristo, sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Yaong sumusunod sa kalooban ng aking ama. Okay? Sila yung may mga talagang malapit sa akin. Sila yung talagang malapit sa akin. Sila yung talagang close sa akin. Okay? Yung sumusunod sa kalooban ng aking ama. Ang sabi ni Kristo. Kaya ang pagsunod sa Diyos, yun yung nagbibigay tibay sa katotohanan na kumikilala ka sa Diyos. So, kilala mo siya at ang katunayan, sumusunod ka sa Kanya. Hindi naman kasi susunod sa Diyos ang hindi kumikilala sa Kanya. So, since dito lang tayo sa buksan natin ang ating Biblia dito sa Mateo chapter 7 verse 21. Yung hindi kinikilala ng Diyos. Yung hindi kinikilala ng Diyos. So, lagyan natin ng foundation Ang kumikilala sa Diyos, sumusunod sa Kanyang utos. At ang pagsunod sa utos ng Diyos, ang totoong umiibig sa Diyos. Okay? Now, Mateo chapter 7 verse 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod lamang sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So yun ang sabi ni Kristo. Yun lang sumusunod sa kalooban ng Ama ang papapasukin sa langit. Bakit? Dahil sila yung kinikilala ng Diyos. Sa 22, sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa pangalan ay nangaral kami, sa pangalan ninyo, nagpalayas kami ng mga demonyo at gumawa ng mga himala, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin kayong gumagawa ng kasamaan. So ang tanong, sino ang kinikilala ng Diyos? Okay? Kasi pagharap natin sa Kanya, sasabihin pala ni Kristo, sino ba kayo? Hindi ko naman kayo kilala. Kasi ang basihan nila, Panginoon, nangaral kami. Yung palang pangangaral, hindi naman pala basihan para kilalanin ka ng Diyos. Tama? So, sasabihin, sabi ng mga tao, Panginoon, nangaral kami. Nagpalayas kami ng mga demonyo at gumawa kami ng mga himala alang-alang sa inyo. Pero ang sabi ni Kristo, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Kayong mapanggawa ng masama. Pwede pala yung nagpapalayas ng demonyo, gumagawa din ng masama. Pwede palang yung nangangaral ng salita ng Diyos, gumagawa din ng masama. Pwede pala yung nagpapagaling ng may sakit sa pamamagitan ng panalangin, ay hindi rin kinikilala ng Diyos. So ang tanong, sino ang kinikilala ng Diyos? 1 Corinthians chapter 8, verse 3. Ang sabi rito, 1 Corinthians chapter 8, verse 3. Ngunit ang umiibig sa Diyos ay kilala ng Diyos. Yan. That's why ang pag-ibig ay dakila. Kasi yun lang umiibig sa Diyos. Paano ka ba umiibig sa Diyos? Yung binasa natin kanina sa 1 John chapter 2, verse 4 hanggang 5. Yung umiibig sa Diyos, sa ganun natin makikita o makikilala na tayo ay nasa panig ng Diyos. Kapag umiibig ka sa Diyos, sumusunod ka sa Kanya. Okay? Sumusunod ka sa Kanya dahil umiibig ka sa Kanya. Yun
ang magiging ground ng Diyos, bakit kanya kikilalanin? Kasi ikaw ay umiibig sa Diyos. At dahil umiibig ka sa Diyos, susunod ka sa kanyang mga utos. Ganun natin kikilalanin ang Diyos. Yan ang ating life goal. Hindi lang yung malaman mo, yes, a lot of people naniniwala naman na may Diyos, pero hindi lahat kumikilala sa Diyos. Okay? Hindi lahat may close relationship kay Jesus. Sino lang yung may close relationship kay Jesus? Yun lang nakikinig, nandun mga nakaupo, ibig sabihin nag-i-spend ng time kay Jesus. Amen? Yung mga tao nag-i-spend ng time kay Jesus. Pangalawa, yung mga sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya nga, hindi katakataka kung bakit sinasabi ng Santiago, chapter 1, ang sabi rito, 25, Santiago chapter 1 verse 25. Sige, pakibasa. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Ayun. Ang taong nagsasaliksik at patuloy na sumusunod sa kautusan o sa salita ng Diyos, yun yung pinagpapala ng Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. So, kung magtatanong tayo, paano ka i-bless ng Diyos? Paano mo makukuha yung pabor ng Diyos? Okay? Ang sabi ni Santiago, sa pamamagitan ng pakikinig at pagsunod sa kanyang mga salita. Bakit? Ano bang meron kasi doon? Kasi yung mga taong yon ang may malapit na relasyon kay Kristo. At umiibig ka sa Diyos. Nakikinig ka at sumusunod ka ng kanyang mga salita. So dalangin natin na maging personal nating layunin ito. Okay? First point pa lang tayo, siguro. Actually, apat. Baka mangyari nito, kakadaling ko, 1 puntos, pambira. Baging series. How to live this life goal. To know God. Magkaroon tayo ng goal sa life natin. Yun yung number 1 point natin. Yung magkaroon tayo ng goal. Yung number 2 natin, next week na lang. Pero ang number 2 natin, right mindset. Right mindset. Para magamit mo sa tama ang buhay mo, dapat meron kang tamang kaisipan. Pero sa linggo na yan, dahil focus lang tayo dito. I think napukaw tayo dito at mag-alas 12 na. Life goal. Ang ating life goal is to know God. Okay, so tayo lahat.